We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Fireworks-related injuries sa Western Visayas. Naglabot na sa 17. Apang mas manubo kung ikumparar sa nagligad nga tuig sunod sa DOH-6. Lalaki, patay matapos gintiro sa wala makilalan nga mga sospek sa Sipalay City, Negros Occidental. Pagpanghanda sang Bureau of Fire Protection sa nagahilapit nga pagsugalaw sa bagong tuig. Tutukan ta sang spotlight. Galaw-galaw mga kapuso, good morning, good morning, good morning! You're watching GMA Regional TV Early Edition. John, back to work na! Good morning, Adrian. Good morning, mga kapuso. Adlaw kita sang Biyerkules, December 27, 2023. Ibalunta na mga nagapaunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live din sa GMA Iloilo Station. New Year! Ako naman si Ilan Priatas live na live. Gikan diri sa GMA Bacol Station sa Bukaga. Dala sa po namo ng mga dalag ko ang mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakaulihing mga balita sa Bilog Western Visayas. Para sa ato nagapanguna nga balita, subong nga adlaw. Apat ka adlaw mga pugso, antes sa New Year's Eve, Department of Health Region 6 nakalisa na sang 17 tanan ka fireworks-related injuries sa Western Visayas. Boga, nagapanguna sa gihapon nga nagatuga sang kasamaran. Ireng balita ang atong gitutukan. Sa sulod sang 5 kaadlaw nga monitoring isang DOH-6 sumalin December 21 tubtob December 26 sa buong tuig, 17 na ka mga firework-related injury ang nalista sa Western Visayas. Duwa sa mga ini ang gindala sa Sentinel Hospital, samtang 15 naman sa mga non-Sentinel hospitals. Sunod sa DOH-6 ang nasambit nga numero ang 29% ka mas manubo kung ikumpara sa 24 ka mga nalista nga kaso sa parehong ation sa nagligad ka tuig. Kalabanan sa mga nalukpan ang mga kabataan nga nagaedad 1 tubtob na 10 ka tuig. Sama sa minaigo o kung nasa labat lang ang mga ini sa mga nagapalupok sa ila lugar. Gani panugyan sang DOH-6. Better, it would be best na ang mga parents nila bantayan nila ang ilang mga kabataan kung may ara ng mga nag-uyat sa fireworks or kung may balaan sila ng mga kalaki, mga kasukat nila ng mga nagpalupok, ensure nila ang mga kabataan nila isa sulod sa balay or sa sulod sila sa safe place. Boga sa gihapon ang nagapanguna nga gintunaan sa pagkapila sa mga biktima nga may 7 ka mga kaso. Humalin kahapon tubtob sa buong adlaw, 8 ka bagong kaso sa mga firework-related injuries ang nalista sa DOH-6. 4 sa mga ini ang napaso o kung burn injury, samtang 4 naman ang nakaagom sang eye injury. Reminder is kung wala naglupok, ensure nga hindi na pag-uyatan liwat, hindi na pag-i-retry nga ila palukpon, at ensure nga i-dispose nila ibabad sa water, sir, just by picking it up through long forceps, long tongs, or gamit sila ng broom and dustpan, then i-submerge na sa ready nga water nga available for at least 15 to 20 minutes. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Samtang sa Bacol City naman mga pugso, pagsakas ang presyo sang bugas sa mga merkado halos kada semana nasuno pa sa mga manubrigya. Panawagan sa mainis sa gobyerno tutukan ang pagtaas sa presyo. Nakatutok, Aileen Pedreso. Paiway lang kunoan ay sa pagbakal sang sinako nga bugas ang manugbakal nga si Lori. Magluwas nga madamo pa sang kinahanglanon nga baklon antis ang bagong tuig. Nagalibog ang ulo sini kung paano paiguon ang ibakal sang panghanda para sa Noche Buena kag bugas sa sulod sang balay. 4 ang upod sini sa balay, gani wala sang choice kundi magbakal sang barato nga kilo sang bugas.
Kay bisan ano kalayo ka mahal mabakar ka gidya kay siyempre kinanglan tagid nga kaunon ina. Pwede nga panubuon na lang ang bugas. Lamang kinilo naglang masarangan namon. Mabakas ang 50 pesos, tubtub 60 pesos ang kilos ng bugas sa mga merkado sa Bacolod City. Depende sa klase. Apang una naging pahayag sa Philippine Statistics Authority o kon PSA nga lauman nga sininga Disyembre lakip ang bugas sa magataas pa ang presyo. 30 to 40 kada sako ang pagsaka sang presyo sang bugas halin sa mga supplier sunod sa mga manugbaligya. Mukadas man nagsaka. Kung kita mo ang 45-50 na subong na ang niya presyo. Ang bakla na hindi na pariyoligan nga daw sinako, laban kilo-kilo na lang. Ang ila ginakatingala nga kada semana ang pagsaka sang presyo. Pag gusto lang sila ipasaka mo. Iti why siya may nag-check mo. Nagahinyo ang mga ini sa gobyerno nga aksyonan ang problema kag i-check ang mga bodega sa mga trader nga amo ang nagakontrol sang presyo sang bugas. Aideen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Malapit duwa ka semana humalin sang naabo sa sunog ang madamong ang mga balay sa Barangay Salvacion, Habog-Habog Molo. Amat-amat na nga nagapatindog liwat sang ilabalay ang pila sa mga nasunugan. Pila sa mga ini ang naghingagaw bangod tubtub na lang sa December 30 ang ila pagtiner sa evacuation center sa Baluarte Elementary School. Samtang na-cremate ng bangkay sang 3 ka miyembro sang pamilya Hitano nga napatay sa sunog. Una na nga ginpaidalom sa autopsy ang mga bangkay kag base sa resulta, suffocation ang rason sang ila kamatayon. Nagapadayon naman ang investigasyon sang BFB Iloilo City kung matumod kung hungod gid man niya ginsunog ang balay sang pamilya Hitano nga among ginatudlo gintunaan sang kalayo nga nagsunog sa masobra sa 60 ka mga balay sang December 16. Patay isang lalaki matapos itiro sang duha kawala pa makilalaan nga makalalakinan sa Zibalay City sa probinsya sang Negros Occidental. Naigo sa nawo ang biktima gikilala kay Jermelyn Planas, 49 anyos, kay residente sang Sitio Kabilokan, Barangay Kamindangan, Zibalay City. Base investigasyon sa PNP bisperas pa sang Paskwa. Sang gilutang ang biktima kag pagkaaga na ini nasapuan sang iyaman lang nga asawa. Gindara pang biktima sa ospital apang gindeklara ini nga DOA o dead on arrival. Para investigasyon sa kabrisan agud matumod ang may kahimuan sang krimen kag ang motibo sini. Nagapatigayon naman o kung nagpatigayon naman sa post-mortem examination sa bangkay sang biktima. Nasapuan nga nagalutaw sa dagat sa bahin sang Barangay Tambalisa, Concepcion, Iloilo ang bangkay sang isa ka lalaki kahapon sang aga. Ginkilala ni kay G. Nopueto, 35 anyos kag residente sang Barangay Talotoan sa nasambit nga banwa. Sino sa report sang kapulisan aksidente nga nahulog sa ginasakyan nga sakayan si Nopueto sang December 24 sang hapon samtang pauli ini. Sino sa Concepcion Police may kuyap ang biktima nga posible rason sang iya pagkahulog sa sakayan. Gintinguan pa nga masalbar ang biktima sa iyang makopdanan apang wala na ini nakitaan. Gilayon man nga nagpatigayon sang search and rescue operation ang otoridad. Ginkumpirmar sang pamilya sang nga ang bangkay nga nakitaan sa isa ka manugpangisda. Nagkasuffer mo siya sa epilepsy disorder, no? So, posible nga inabot mo siya during sa that time. Mga kapuso, katapusan na subong ang midweek sang 2023. Wala sa gihapon kita sang nakitaan nga bagyo kon low pressure area sa sulod o kon sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa padayon nga nagahuyop ang hangin amihan o kon northeast monsoon sa malapad nga bahin sang Luzon samtang easterlies naman sa nasidlangan sang Visayas kag Mindanao. Subong nga aga magaulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Amat-amat naman nga maganami ang panahon sa madamo nga lugar karon sa hapon tubtub sa gabi. Para naman sa aton, globalita mga puso figura ni Baby Jesus ha, ngayara pa sa sulod sa incubator gin display sa Bethlehem. Samtang sa Spain, baulinibo katawo nga naka Santa Claus costume, nagpasakop sa isa ka charity race. Nakatutok Julius Bilacaol.
Bilang pagtamod sa mga lapsag nga apektado sang ginagamo sa Al-Shifa Hospital sa Gaza, gin-display sang Palestinian artist nga si Rana Bishara ang figura ni Baby Jesus nga yara sa sulod sang incubator sa atubang sang Church of Nativity sa Bethlehem. Ang figura ang napalibutan man sa mga tunok sang cactus. Base sa Health Ministry sang Gaza, 8 ka premature nga mga lapsag ang napatay sa Al-Shifa Hospital bangod sa kakulang sang bulong kag hindi maayo nga supply sang kuryente. Linibo ka tawo nga nagakostume sa Santa Claus ang nagpasakop sa tradisyonal nga charity race sa Spain para magtipon sang pondo para sa Red Cross. Madamo man nga kabataan nga nagasoksok sang green robes ang nagpasakop sa 5 ka kilometro nga race sa Paseo de la Castellana Avenue sa Madrid. Sunod sa organizers, ang Santa-themed race ang pinakadako sa mga kasubong sining nga buluhaton sa bugos nga kalibutan. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Na-touch ginang hearts ang thousands of netizens na nabasahan na matutod nga hugod sa Metro Manila Film Festival entries ang GMA Public Affairs nga Firefly. Mismo si Direk Zig Dula ay nagpost sa gin-share sini nga halad niya sa Iloy ang pelikula. Refleksyon kuno ini sang sakripisyo sang tanan nga mga Iloy para sa kabataan. Kagang Firefly amo ang simbolo sang tasana giila ginahatag sa mga madulong nga tion sang pagpangabuhi. Pambansang Ginoo fever is always on sa mga Kapuso fans. Kay si David Licauco ang isa sa mga most googled male personality. Sa ginpagwang lista sa Google Philippines, makitaan nga ikapito si David. Pila lang sa ginbidahan sining series sa mga 2023, amo ang Maria Clara at Ibarra, kag maging sino ka man napod si Barbie Forteza. Mga Kapuso, ululupod kita sa pagsug-alaw sa tuwing 2024. Kaupo na inyong paborito ng Kapuso Stars. Paghihiwato ng Kapuso Countdown to 2024 sa Seaside Boulevard SM Mall of Asia. Initay kita mga Kapuso. We'll see you. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pila ka mga insidente sang sunog ang nagtuhaw sa nagalain-lain nga bahin sang Pilipinas kadungan sa pagsug-alaw sang publiko sa bagong tuig. Gani subong pa lang ang Bureau of Fire Protection ang alerto na. Sa Iloilo City, ini ang prioridad man sang BFP. Ang papanghanda sang Iloilo City Fire Station tutukan ta subong nga aga sang spotlight. Sa sininga matinion Kapuso, aton hibaloon ang pagpanghanda sa Iloilo City Fire Station sa nagahilapit nga selebrasyon sang mga pumuluyo sang New Year's Eve. Kakaupod ta sa buong aga si Fire Superintendent Melanie Habawel ang aton Iloilo City Fire Marshal. Good morning, ma'am. Kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, sir. Kag sa tanan nga tagpalamati kag nagasubaybay sa inyo sining nga programa. Mayong aga sa tanan. Mayong aga, ma'am. Subong Code Red Alert na ang Bureau of Fire Protection kag tubtub ini sa January 1, 2024. Anong buot silingon kung naara kita sa isa ka Code Red Alert? Yes, sir. So naka-Code Red Alert na kita subong. So ibuot ang balon sini, sir. Tanan nga personnel sa Iloilo City Fire Station nakahanda na to respond to any emergencies and disasters in the city. So may naga-duty shifting kita, sir, pero ang naka-off subong nga adlaw or subong nga shift, no, naka-standby ina sila, sir. Anytime pwede sila matawag in case na kinanglano ng ila sining nga presensya. Okay. Ma'am, sa pihak sang panawagan nato no normal na gitag sa kamagbulag ang tuig nga kung nagapinalupok ang aton mga pumuluyo. Ano bala nga sahi sa mga palupok ang dapat tagid nga likawan nga mataas ang posibilidad nga makatuga sang sunog? Sir, no, kay subong Christmas season naman and in a few days, no, magabulag na ang tuig. So naging tradisyon nagid naton ina nga every New Year nagapalupok ang mga Pilipino, every Filipino family. Pero lately, no, may ara kita nga mga ginabawal kag mga allowed lang nga pwede naton nga
gamiton. And ini sir, dapat sa mga community designated areas lang ini siya na palukpon, no? Kag ang lalo na ang mga pailaw naton. So mga prohibited naton ang pinaka-common amo ning watusi kag piccolo. So common gid ini sa mga bata, mga plapla. Actually sir, kadamo sang listahan, may ara nga 23 plus no nga mga ginabawal na gid siya nga palupok subong. Makita naton ini sa Executive Order 28 na ginsayn na ni Presidente Duterte. Ma'am, hindi lang man siyempre sa gwa sang balay, pero sa sulod man no, sa aton panimalay, ano ang dapat tandaan sa aton mga kapuso para makalikaw sa sunog? Sir, napahanumdom namon always kagliwat no nga dapat maging responsable kita sa aton panggawi sa sulod sang panimalay. Common sir diri sa aton ang kosang nasunog sa sulod sang balay amo ang electrical in nature. So maging responsable kita sir sa paggamit sang mga appliances naton lalo na nga attach ini sa kuryente. Una-una sir, nadugangan pa kay Christmas season, may mga Christmas lights kita sa sulod sang panimalay. So hindi naton ini pagibayaan nga nagabukas o nagasindi 24 hours. Kung wala tawo ang balay o oras ang inugtulog naton, sigurado naton nga naka-off ini kag magamit lamang sang gina-allowed or within the standards nga mga Christmas lights. And sir no, lalo na sa mga open flame kitchen fire, common ikadua man ini nga common sa kosang sunog sa pangapanimalay. So maging responsable kita sa paggamit sa mga gasol naton when not in use. So we turn off naton ang aton sini nga mga tangke sang gasol. Ma'am, kamusta naman ang monitoring naton subong sa mga designated firecracker area sa Iloilo City? Compliant man bala ang mga vendor sa ginapatuman ta nga mga pagsulundan, especially with regards sa mga ginadumilian nga palupok? Yes sir, no. As of this date, may ara kita naka-record kag nagatindog na nga mga display areas diri sa Iloilo City. May ara kita sir sa may Hoxon Street dito sa C1 sa Arevalo banda. May 27 kita dito ka stalls and compliant na ini sila sa fire safety requirements ng aton sini ahensya. Dito sir sa Buhang Haro may ara kita 41 and diri sa Mulye may isa kita ka balaligyaan sang palupok. Ay ini sila sir compliant na ini sa safety requirements nga ginset sang aton sini ahensya. Pananglitan ma'am nga may magtuhaw gidbi nga sunog. Ano ang abiso sang BFP Iloilo City sa pumuluyo para madasig nga makaresponder ang aton mga bumbero? Sir, factor always ang time nga naga-report sila diri sa aton nga istasyon. No? So may ara kita hotline number 337-4989. Kung makatawag sila gilayon sir in 5 to 6 minutes to 7 minutes, makaabot ang first responder naton sa area. So importante sir nga pag first attempt or daw dako na, hindi na mag-attempt ka magbalik sa sulod balay or magkuha. Pasang importante nga gamit, kundi nga magtawag na sa hotline numbers naton para makaresponde ang inyo bombero. We can always spend the holidays having fun with our family pero in a safe way. Thank you very much, ma'am. Habawel, kag God bless sa imo. Good morning. Kag sa kaangot nga balita mga kapuso ha, pahanumdom sa liwat maghalong sa sunog. Mga nasunugan naman sa Barangay 1 sa Bacolod City nagapangayos ang duga nga tabang agud liwat nga makapatukod sa ilabalay. Samtang isa ka PWD sa Banwa naman sang hinubaan, patay sang masunog ang iya puluyan. Nakatutok Aileen Pedreso. Nag-umpisa na sa pagpanghawan sa mga nasunog nga gamit ang mga residente diri sa Purok Bulinaw, Barangay 1 sa Bacolod City.
Wala pa makumpleto nga mabalik ang supply ng kuryente sa lugar pagkatapos nga madalayg sa sunog ang transformer sa poste. Sunod sa pila ka mga residente, magluwas sa mga bayo kag pagkaon. Mas kinahanglanon sa mga ini ang materyales. Agod amat-amat nga mapakayo ang ilan na sunog ng mga puluyan. Ang mga material, tanisang balay, ang mga ginapangayo na mo. Bisan matamat lang bala nga makapadayon kami sa among pangabuyan. Sin abing atop, kag ilang mga kahoy nga takdan sang sin. Malansang da. Sunod sa barangay, ginaproseso na ang cash assistance nga ihatag sa mga apektado nga mga residente gikan sa LGU. Pati ang nagarenta nga mga nasunugan, ang lakip man sa makabaton sang bulig. As to daang sa city, gina-workout manamon kay may ara pa kami duwa ka renters nga wala gid kapalapit. So may mga ara para sila signan di para ma-process tanan. Madumduman nga ginatumod nga butane canister ang ginhalinan sang sunog kag anom ka mga pamilya ang apektado. Samtang, ginbawian naman sang kabuhi ang PWD nga si Edwin Lopez ang masunog sa sulod sa Iyabalay sa Purok 2, Barangay Asya sa Banwa sang Hinubaan alas 9:30 kagabi. Sunod sa Hinubaan PNP, antis ang insidente. Upod pa sini nga nagaselebrar sang Pasko ang iya mga kabataan. Ginapahayag nga naglisensya nga magpauli ang biktima. Kag nakibot na lang ang mga tupad balay sini nga ginalamo na sang kalayo ang iya nga balay. Wala na ini nakagwa pa. Sunod sa kapulisan, nagasuprer sang depresyon ang biktima. Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa dugang mga balita, mga puso, nagsugod na sa bungaga ang duha kadlaw nga hublang protesta sang grupo nga nagapamatok sa face-out sa mga PUVs o kun public utility vehicles. Nga wala pa magpa-consolidate santo sa PUV modernization program sang national government. Pasado na sa isu bungaga nagplastar sa gwa sa LTO kag LTFRB offices sa Quintin Salazaro ang makatapos ang No to PUV Phase-Out Coalition of Panay. Naibaluan niya base sa nakaligan ni pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Wala na sang lauban ni extension sa deadline sini sa December 31. Kung ini ang matabo, tanan niya PUV nga wala makapakonsolidate ang hindi na pwede makabiyahe. Sa biya sini, paldayon sa gihapon ang panawagan sa mga driver nga wala pa makapakonsolidate nga palawigon ang pila ang ukon palawigon ang ila prangkisa. Panawagan sa grupo sa mga driver nga maghugpong sa ilakaw sa paagi sa pag-upod sa transport strike sa nasambit nga mga inadlaw. Nahibaluan niya may transport organization na nga nag-file sa petisyon sa Korte Suprema na tuhoy sa pagsuspende sa deadlines ng PUV Consolidation Program sa December 31. Panawagan naton nga ibasura ang compulsory consolidation sa December 31 kag dapat reviewon no kag tanawon gid ang PUBMP. Naglabot sa malapit 72,000 ang outbound passengers nga na-record sa Coast Guard Iloilo Station sa mga pantalan kag puerto sa probinsya. Humalin December 15 tubtob 24. Samtang naglabot naman sa masobra 58,000 ang inbound passengers sa among mga inadlaw sa Parola Wharf nga may biyahe Iloilo Guimaras vice versa. Nakalista sang pinakamadamo nga mga pasahero nga naglabot sa 52,000. Lapit 21,000 naman dire ang inbound passengers samtang masobra 31,000 ang mga outbound passengers. Pangduan naman nga may pinakamadamo nga pasahero amo ang Dumangas Port nga may biyahe Iloilo Negros nga nakalista sa masobra 48,000 kung sa diin masobra 22,000 ang inbound passengers kag masobra 26,000 naman ang outbound passengers. Sunod sa CGS Iloilo, December 24 ang adlaw nga may pinakamadamo nga pasahero halin sa December 15 kung sa diin lapit 20,000 ka mga pasahero ang mga nagbiyahe. Sa piyaksang kabudlay sa adlaw-adlaw nga pagginawi sa bukid sa Barangay Camiros, Anilao, Iloilo, natagan sang bag-o nga paglaom subong nga Pasko ang ating community sa lugar sang ginbisita kag gindalaan sang regalo sa mga manunudlo kag estudyante sang Pavia National High School. May mga bayo gamit sa balay bugas kag iban pa gid nga mga grocery packs nga ginhatag sa komunidad. Ini ang pamaagi sang eskwelahan agud nga mag-hashtag spread kindness kag ipabatsyag sa mga utod nga ati nga may rason gid para mangin masadya bisan sa simple lang nga pamaagi. Bilang regalo naman sa mga bisita, naghalad sang saot kag kantang mga ati. Nakita ko ang dira nga group nga they're striving nga to educate themselves, nga nagapanhuwa sila nga maka-eskwela. And then
and then try to mingle. Ara na sila. Ara gid sila kag nagbululig pagani sila sa panghakot sa amon dala. Kag almost tanan parents kag ang mga kabataan excited gid to start the day sa amon activities nga gift giving. So ang first namon nga activity kay nagpabasa, nag-tree planting, then nagpabasa sa ila, then naghampang, then amo na nag-gift giving. Nalipay gid sila, I know, very happy. John, mga pusong pagpanghanda sa kalamidad, dala na diring suno ang dapat nakatatak na sa atod mga pumuluyo kag sa mga komunidad. Hindi tapagalintan nga iningasahe isang hitabo ang nagaluntad sa wala ta ginalauban nga panahon. Matudi na Adrian suno gani sa American religious leader nga si Spencer W. Kimball. Preparedness when properly pursued is a way of life, not a sudden spectacular program. Ikabuhi ta nga mangin alerto kag mangin mahinalungon kag sa sinila nga pamaagi. Malikawan ta ang kalamidad o kun mapahagan-hagan ta ang halit kadala sini. Mga puso, 5 days na lang tuwing 2024 na. Madaming niyo salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes, Dub Biyernes. Mahimo ninyo malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Gawin naman sa ilan Prietos, bugos ang puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangka kapag serbisyo sa pungsod. Good morning! Sa yakap mo ako ay nananabik. Sa Pasko ang tanging kong hiling. Ikaw ay aking laging makapiling. At sabay natin awitin natin himig. Iindak anumang agos ng panahon. Matutumba, madarapa, pero laging babangon. Sa ligaya at lungkot, ikaw ang aking kabuhay. Ikaw ang aking sandalay. Ikaw ang lagi kong maaasahan. Ikaw ang love ngayong Pasko. Ikaw ang hope ngayong Pasko. Ngayong Pasko. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko. Laging may makikinig sa'yo magahimik. Dahil tayo ang sandigan ng isa't isa. Let's love one another. Be a blessing to each other. Iindak anumang agos ng panahon. Matutumba, madarapa, pero laging mabangon. Sa ligaya at lungkot, feeling blessed. Ikaw ang aking takbuhan. Feeling blessed. Ikaw ang aking sandal. Feeling blessed. Ikaw ang lagi